Hi guys, ako si Jason. Itong channel na 'to ginawa ko para makatulong ako sa mga small business owners, yung mga nagsisimula pa lang or yung merong planong mag-business ano. Itong channel na 'to, ginawa ko 'to para ma-share ko yung mga na-experience ko as a small business owner dito sa Philippines. Particularly, yung business ko na Swift Enterprises o BC. So ang reason bakit ako nag-start talaga ng business is yung tinatawag nilang quarter life crisis. Ito yung sa age mo, usually 25 daw 'to nangyayari na, 'di mo alam yung gagawin mo, gusto mo ng something different. In my case, it happened at around age, 28 ano. Marami din akong ginawang work bago ako nag-business. Nagsimula ako as a medical technologist sa Makati Medical Center. Then nagsimula ako magturo sa mga review center. After nun, medyo naging okay yung life. So yung sa pagiging VA ko, nag-i akong SEO. Maganda yung kinikita ko dun kung tutuusin. Hindi super laki, hindi rin super konti. Sakto lang na babay ko yung mga gusto ko. Pero yun nga, umabot sa quarter life crisis na parang naisip ko na parang gusto ko pa ng something more, no? Gusto ko makabuo ng something para sa sarili ko. Kagaya nung mga iba na masaya sila na nag-DIY ng kotse o bibili sa IKEA para magbuo ng ng mga gusto nilang mga appliances or mga kung ano mang mga lamesa yan. Naisip ko I want something that will grow alongside me as a person. So yun yung business ano. Dahil alam ko 'pag lumaki yung business ko, kasama ako sa paglaki at the same time kasama din yung finances ko. Bali unlike others na malaki yung puhunan nila sa business nila, itong business ko actually sinimulan ko lang ito sa halagang 67,500. So hindi siya very big business, actually considered pa siyang micro business ano. My business is in the office supplies industry, school supplies. Ang pangalan niya Swift Enterprises OPC. You can check it on Facebook, Instagram. Itong business na 'to, very simple lang. I just get clients and, help them procure school and office supplies na ginagamit nila sa opisina nila. May mga, meron na rin akong mga schools na mga, customers. Ngayon, it's been 2 years simula nag-start ako nung business ko and it's going good naman, steady growth. Yearly, I can see growth but not monthly kasi syempre iba-iba yung mga nangyayari. Pero ayun, doon ako simula. Ngayon, andito na ako sa part na marami akong natutunan para i-share sa inyo. So, ang pinakaunang roadblock pag gusto mong mag-business is ang sinasabi mo lagi anong product mo. Actually, along the way, natuto ako sa mga ganun. Pero nung simula ako, wala akong idea anong product ang gusto kong gawin. Gusto ko lang kumita din para if lumaki yung business ko, masuportahan ko yung mga magulang ko as an only child, 'di ba? Na wala namang tutulong sa akin na kagaya ng kung meron kayong kapatid na makakatulong sa parents nyo financially. Ako kasi walang ganun. Kaya ako naisipan din na ma-business. So, in the long run, magkaroon ako ng enough money to support my parents. So, nag-start ako ng business as a medical technologist. So, wala akong business degree. Wala akong masyadong alam sa business. And nag-start lang ako kasi sa isip ko, ito merong mga customers to. So, good choice naman and along the way nga marami akong mistakes, marami akong natutunan. Sinasabi kasi nila na para makapag-start kailangan mo ng sobrang gandang business idea or something. Kung tutuusin, hindi naman eh. Kasi kung titingnan mo yung mga nag-online selling sa mga TikTok, nagbebenta lang naman ng damit, hindi naman talaga kailangan na meron kang grand idea na ito yung idea ko para maging $1 billion. No. Gusto mo talagang magsimula, makakapag-start ka ng business naman agad. Lalo na ngayon, madami tayong mga tools to market, etc. na pwede ko ding i-share in the near future. So, anong first step ko nung nag-business ako? So, ang difference ko sa ibang business owners is yung iba simula sila ng Facebook nila agad, nagbebenta sila sa friends nila, nagbebenta sila sa online, nagla-live sila. Isa sa mga advice ko kung ako, huwag kang magbebenta sa friends mo. Unang-una, ang hingin sa'yo agad kasi malaking discount na nagsisimula ka pa lang. Mas madaling magbenta actually sa mga hindi mo kilala. Honestly speaking, based on experience,
Ang una kong customer, stranger siya sa akin nung sinimulan ko yung business ko. So yun nga, taliwas nga sa iba, nag-start ako ng business ko, nag-register ako agad. Kumuha ko ng SEC, Mayor's Permit, BIR para maayos ko lahat. Marami akong na-experience doon pa lang sa registration na mahirap. Kaya ko naisip din itong channel na to para ma-share ko yung mga naging mistake ko, particularly sa BIR. Simula ko pa lang dahil hindi ako marunong, wala akong experience nga talaga sa business, na penalty ako agad. I-share ko rin yun sa mga next videos. Pero ayun nga, nakapag-start ako agad ng business via registering, no? Hindi ako nagbenta agad. Ang logic ko nun, kaya ako nag-register agad, I want to start things right actually. So yung pag-register ko, siguro iniisip ng iba, hindi yan worth it, hindi siya worth it kasi simula pa lang gastos kagad. Pero totoo lang, yung unang big sale ko, actually ngayon normal na lang siya, pero nung time na yun tuntua ako, is nangyari yun dahil yung business ko is fully registered. Isipin nyo na lang, maraming malalaking kumpanya or customer na naghahanap ng permit for legitimacy. Kaya naman sila nagaganon kasi maraming ang scams online or kung saan-saan So, yung nakita nila na yung company ko legitimate, may mga permits ako na naka-ready. So, yung it builds trust sa mga customers mo. So, yung una kong big sale nung time na yun, natuntua ako. Sa Laguna pa yun na sa QC ako. So, nag-drive pa ako para makapag-deliver doon. Nangyari yon dahil nagsimula ako ng business ko na yung business ko ay fully registered. So for now, i-share ko muna yung mga unexpected truths or tips ko sa starting a business dito sa Philippines based on my experience. So yung unang-una nga, no need for an idea. Problem kasi sa idea is napapatagal mo yung execution ng business mo. No, nag-aantay ka ng perfect idea na madalas hindi naman darating. Ang masaklap diyan, habang tumatagal, tumatanda tayo, hindi natin nabubuo yung pangarap natin, wag ka na mag-antay ng big idea. Ang pinaka-importante, totoo lang, is think about the market. Ano bang kailangan ng mga tao? Ano bang binibili nila? Hindi mo na kailangan ng big idea na iniisip mo na gusto mo itong idea na to maging unicorn yung company mo or something like that. It can come, no, with perseverance. Pero the most important thing kung gusto mo talaga mag-business is just to start it. Find the market, start it. No need for a big idea. Sabi ko nga, nag-start lang ako sa 60,000. Then gumastos ako sa mga permits ko. Then, ayun, meron pang natira sa mga yon, sa mga pang-start kong yun. Ang pinakaunang sale ko nasa 1,000 plus lang. Tontuwa na ako noon kasi yun yung sales invoice number 1 ko. Hanggang ngayon, customer ko pa rin sila. Bumibili sila, pakunti-kunti. Binibigyan ko pa din kasi hindi ko makalimutan yung joy na nagtiwala yung company yun. Actually, clinic sila sa Makati. Basically, ang gusto kong sabihin doon is, don't wait to be ready. Just be ready to adjust. Simula ka ng business mo, mag-adjust ka. Mas lalo nung time ko sa akin kasi wala naman akong business degree, medical technologies ako, ano bang alam ko sa mga finance, accounting, etc. Unti-unti natutunan ko naman siya. Number 2 tip ko, nakikita ko kasi ito sa mga gusto magnegosyo. Hindi ko alam bakit pero palagi silang nag-iisip lagi ng work smart, work smart, work smart. Yes, importante yung work smart. Pero wag mong kakalimutan mag-work hard. Particularly, nag-start ka ng business. And wag mong iisipin na yung work hard mo sa una lang. Actually, pag nagkaroon ka na ng tauhan, yes, mababawasan yung mga menial tasks kasi pwede mong i-delegate. Pero managing people is also hard actually. May iba lang yung gagawin mo. Eventually, dito mo marirealize na hindi lang siya work smart Kailangan mo talaga mag-work hard. Baka naman iniisip mo mag-work smart ka, magtatrabaho ka lang 2 hours a day. Pwede yun kung meron kang full-time job. Pero kung full-time mo yung pagiging business person mo, ang pagiging businessman mo, I do think na kahit gabi, hanggang ngayon, kahit mga 8:00 ng gabi, nagtatrabaho pa ako. Yung time na nagpapahinga yung mga tauhan ko, nag-work pa ako, nag-i-email pa ako. Kailangan mo talaga mag-work hard. Hindi mo yun iaalis sa business kasi nagbubuo ka ng something for you.
Isa sa difference mo sa tauhan mo, ang mga tauhan mo usually gusto lang niyan magkasuweldo sila, maayos yung buhay nila. Pero yung pake sa business, yung gustong mag-grow yung business, usually manggagaling yun sa'yo, lalo na small business owner ka. Next, mahirap mag-register ng business sa Philippines. Expect mo tutulong sila dahil gusto mong iangat yung sarili mo. Pero yung totoo, lalo ka nilang gigipitin. Na-experience ko yun, yung nagsimula ko ng business, gusto ko mag-register. Madaming ginawa, si BIR nag-penalty pa sa akin dahil nga wala silang pakialam, gusto lang nila makakolekta ng pera. Ginagamit naman nila sa mga government projects. Pero yun nga, kung gusto mong iangat yung sarili mo, don't expect na tutulong yung government sa'yo. Sarili mo lang talaga ang tutulong sa'yo. Usually, kahit mga kamag-anak mo, huwag mo expect na customer mo yan. Pero kahit mahirap mag-register ng business, kahit feeling mo walang tumutulong sa'yo, ayaw kang tulungan ng gobyerno, I really recommend na gawin mo to sa sarili mo. Huwag mo tong i-delegate sa iba yung pag-register ng business. Kasi dito pa lang madami ka nang matututunan sa pagmamanage ng business mo. Number 2, pag dinelegate mo to, i-renew mo rin yung mga permits mo. So, mas mabuti nang alam mo yung proseso para hindi ka maluloko. Kasi usually, mamaya malaki pa yung i-charge sa'yo, pero it's just as simple as going to their website and registering, then going there para bayaran mo at makuha mo yung permit mo. Huwag ka nang mag-delegate pa kasi especially kung small business owner ka, wala ka pang customer, nagsisimula ka pa lang, yung budget ng business mo is very limited. Mas mabuti nang ikaw na para makatipid ka at yung natipid mo, magamit mo pang puhunan para mapalago yung pera ng business mo. And ito hindi ko to ma-stress out ng fully, pero mas okay nang magkamali ka nung simula ng business mo kesa magkamali kapag malaki na yung business mo. Bakit ko to sinasabi? Pag maliit pa lang yung business mo, hindi pa ganun kalaki yung penalty na babayaran mo kung nagkamali ka sa government. Kung malaki na yung business mo, mas malaki ang penalty. Sigurado ako dun. So, habang nagsisimula ka pa lang, mas mabuti nang magkamali ka na. No? Yung na-penalty ako, oo, masakit yun. Nung nag-start ako, sabi ko, nagsisimula nga ako, inaayos ko yung sarili ko. Itong mga to, walang pakialam na gusto nila ma-penalty agad ako. Siningil agad ako na wala namang support yung government. Pero in the long run, at least ngayon, alam ko na hindi ko na maulit yung mistake na yon. I-share ko rin yun sa inyo. Kaya ako to ginawang channel na to. Next, unexpected truth. Mahirap ang sales, especially kung bago ka pa lang. Ang hirap magbenta kasi sa dami ng scam dyan, konti na lang din yung mga nagtitiwala na bibili sa'yo, especially strangers, papansinin mo kung yung mga nagbebenta online ng mga cellphone, sinasabi nila, pa-vouch po ng company na to, pa-vouch po ng Facebook page na to. Kasi marami talagang nag-i-scam. Kahit maganda ang intention mo, for sure, yung tao, may mga times na naloko na siya, di ba? Kaya mahirap mag-sales lalo na pagka nagsisimula ka. Kaya grateful na grateful ako sa unang bumili sa akin kasi yun yung naging unang break ko na nung nangyari yun, tuloy-tuloy na rin yung mga sales ko, ganon. Mahirap ang unang sales. Lastly is doubt, madami talaga tayo pwedeng maging doubt, especially sa sarili natin. Yun, kagaya ko, wala akong business degree, wala akong business experience talaga, tapos nagsimula ako ng business. Magkakaroon ka ng doubt. Pero ang importante, just study along the way. Kagaya ko, every week, I try to read a business book, para matuto ako, hindi ako maging stagnant, especially sa business, matuto ako ng inventory, sales, etc. Kaya, meron din ako mga sales books dito. Unti-unti lang, just start, yun na pinaka-importante. Meron ang doubt, andyan yan palagi. Kaya nga sinasabi ko, just start right away, Start your business. Nakakatakot, pero andyan naman yung internet, madami dyang mga resources talaga para makapagsimula. Next, unexpected truth. Ayun nga, sinabi ko na kanina,
don't expect na yung friends mo, mga kamag-anak mo, sila yung unang maging customer mo. Hindi yun mangyayari, or kung mangyari man yun, once lang. At hindi na talaga sila bibili sa'yo. Yun nga, pagka nag-business ka, expect mo na it's like you against the whole world, no? Hindi ka tutulungan ng gobyerno, nako. Hindi ka tutulungan ng mga kamag-anak mo na expect mo silang bibili. Hanggang ngayon, post ako ng post ng mga supplies ko, pero super konti lang talagang bumibili. Pero okay lang yun. Kasi ang maganda doon, matuto ka ng sales, makapag-sales ka sa mga strangers. Marami naman dyan na hindi mo lang kilala na gustong bumili ng products mo, kung ano man yun. As long as viable yung products mo, as long as usable, as long as di mo sila niloloko, and usually yung mga yan, returning customers din sila, di ba? Just build your credibility sa business mo. If nag-i-start ka, ikaw mismo mag-deliver, sabihin mo, huwag ka muna bayad, ako magde-deliver para mapatunayan mong legitimate ka, no? I-discuss ko yun next time. Basta ang importante, mag-push through ka sa business mo. So ayun, kung gusto mong mag-start ng business, wag mo hintayin na mawala yung takot mo. Simulan mo na agad yung business mo. Kung kinaya ko na walang business experience ganun, for sure, kaya mo rin.